Ako si Isko, isang doktor na nag-aral sa Maynila at bumalik sa baryo ng aking mga magulang sa probinsya pagkatapos ng ilang taon. Lumaki ako kina Aling Celia at Mang Kanor, ang mga taong itinuring kong magulang kahit hindi sila ang tunay kong dugo. Si Aling Celia ay isang hilot at si Mang Kanor naman ay dating albularyo. Bata pa lang ako, madalas na akong makinig sa kanilang mga kwento tungkol sa mga sinaunang pamamaraan ng panggagamot. Kaya naman, hindi na rin katakatakang napamahal ako sa medisina. Pero hindi ko rin kinalimutan ang mga pamahiin at mga kakaibang ritual na itinuro nila. Ang mga kwento ni Nanay Celia tuwing gabi ay laging nagbibigay ng kakaibang damdamin. May mga gabing hindi ako makatulog dahil sa mga kababalahang isinasalaysay niya. Pero kahit ganon sa kabila ng pagiging doktor ko, hindi ko maiwasang paniwalaan ang mga ito. Lalo na't sa baryo namin, buhay na buhay pa rin ang pamahiin. Nang bumalik ako sa baryo, doon ko nakilala si Micaela. Maganda siya, parang diwata, mabait, masayahin, at palaging nagbibigay ng ngiti sa tuwing nagkikita kami. Naging magkaibigan kami at sa bawat araw na lumilipas, tila lalo akong humahanga sa kanya. Subalit, isang araw, nagiba ang lahat. Nagsimula ang lahat ng bigla na lam ng hina si Micaela. Noong una, akala ko'y simpleng sakit lang, baka pagod o lagnat. Pero makalipas ang ilang araw, napansin ko ang kakaibang pagbabago sa kanyang hitsura. Pumapayat siya ng husto, namumula ang kanyang mga mata at tila nawawala na siya sa kanyang sarili. Ang kanyang masayahing ngiti ay napalitan ng malamlam na tingin at ang boses niya parang hindi na kanya. Tumindi ang panghihina niya at hindi ko maipaliwanag kung bakit hindi gumagana ang mga gamot na iniinom niya. Hanggang sa isang gabi, dumalaw si Aling Celia sa bahay ni Micaela. Ipinatawag ako. Nang makarating ako, nakaupo si Micaela sa sahig, nanginginig. Nang lapitan ko siya, sinubukan niyang magsalita, ngunit ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig ay hindi kanya, parang boses ng ibang tao, malamig, matalim. Isko, bulong ni Aling Celia, nabarang siya. Nabarang. Hindi ko alam kung paano ako magre-react. Bilang isang doktor, alam kong hindi ko dapat paniwalaan ang mga ganitong bagay. Pero, sa kabila ng aking mga pag-aaral, hindi ko may paliwanag ang nakikita ko sa harapan ko. Sobrang bilis ng mga pangyayari. Kakaibang init ng katawan ni Micaela, ang mga sugat na bigla na lamang lumitaw sa kanyang balat, at ang hindi may paliwanag na pangingisay niya. Alam ko, hindi na ito basta sakit lang. Isko, ikaw na lang ang may kakayahan. Tulungan mo siya, maring sabi ni Mang Kanor, na noon ay tahimik lang na nakatayo sa gilid. Walang oras para magdalawang isip. Kinuha ko ang mga natutunan ko mula kay Mang Kanor at Aling Celia. Inihanda ko ang ilang mga dahon, langis, at bulong na itinuro nila sa akin nung bata pa ako. Ang malamig na simoy ng hangin ay tila may dalang babala. Pakiramdam ko, may mga matang nakamasid sa akin mula sa dilim ng gabi. Inilagay ko ang mga dahon sa mga sugat ni Micaela habang binibigkas ang mga orasyon na itinuro ni Mang Kanor. Habang ginagawa ko ito, bigla siyang nagsalita, hindi na boses niya, kundi isang malalim at nakakatakot na boses. Hindi mo siya mailigtas, Isko. Siya ay akin na. Natigilan ako, pero hindi ako nagpadaig. Patuloy akong nagbubulong habang pinipilit kong pigilan ang takot. Nakatingin si Micaela sa akin, pero parang wala na siya sa sarili niya. Ang mga mata niya, tila mga itim na butas na walang buhay. Biglang nagdilim ang paligid. Pakiramdam ko'y umiikot ang mundo ko. Naririnig ko ang pagtawa ng isang hindi nakikitang nilalang. Humigpit ang pagkahawak ko kay Micaela, pero naramdaman kong tila hinahakot ako ng malamig na hangin na para bang may mga kamay na bumabalot sa akin mula sa dilim. Isko, sigaw ni Mang Kanor, ngunit ang boses niya ay nagiging malabo na rin. Ang huling naalala ko, isang malamig na kamay ang humawak sa aking lig. Naramdaman ko ang hapti at sakit, at ang mga mata ko'y unti-unting pumikit. Bago tuluyang mawala ang ulirat ko, narinig ko ang boses ni Micaela. Salamat, Isko. Pagkagising ko, nasa kwarto ako ni Aling Celia. Nanghihina ako, parang nawala ng maraming dugo. Tumayo ako at napansin kong may sugat sa lig ko, parang pinagtutusok ng mamaliliit na pako. Micaela? Nasaan si Micaela? Tanong ko agad. Tahimik lang si Aling Celia at Mang Kanor. Ibinaba nila ang tingin nila, tila may hindi magandang balita. Ang puso ko'y bumilis, kinakabahan. Buhay siya, Isko, pero hindi mo siya lubusang nailigtas, sabi ni Aling Celia, puno ng lungkot ang boses. Lumapit si Mang Kanor sa akin, hawak ang isang maliit na salamin. Tingnan mo ang iyong mukha, Isko. Nang tingnan ko ang aking refleksyon, napaatras ako. Ang mga mata ko, mga mata ni Micaela, itim, malalim, walang buhay.
Naisip ko, marahil hindi nga siya lubos na naligtas, pero kapalit nito, ang aking kaluluwa ang kinuha ng nilalang na iyon. At ngayon, naririnig ko na ang kanyang boses nagmumula sa bawat sulok ng dilim.